Para sa salitang basa sa panlaping magbasa, nagbasa, nagbabasa, magbabasa. Magbasa ka ng maraming libro. Nagbasa ako ng libro kagabi. Nagbabasa si Ken ng dyaryo araw-araw. Magbabasa ako ng sulat mo mamaya. Para sa panlaping bumasa, bumasa, bumabasa, babasa. Bumasa siya ng makapal na libro. Bumasa siya ng isang artikulo tungkol sa paraan ng pagtuturo ng Tagalog. Bumabasa ako ngayon, sandali lang po. Babasa siya mamaya ng sulat mo. Para sa panlaping makabasa, nakabasa, nakakabasa, makakabasa. Hindi pa rin makabasa hanggang ngayon. Nakabasa ka ba ng tala-arawan niya? Nakakabasa ka na ba ng salitang Hapon? Hindi siya makakabasa dahil wala siyang salamin. Para sa panlaping basahin, binasa, binabasa, babasahin. Basahin mo ang libro para sa pag-aaral mo. Binasa niya ang lahat ng kanyang matatandang liham. Ano ba ang binabasa niya? Babasahin ko ang librong iyan sa susunod. Para sa panlaping basahan, binasahan, binabasahan, babasahan. Basahan mo ang lolo mo ng dyaryo dahil malabo ang mata niya. Binasahan ko si Ana ng kwentong Hapon. Binabasahan ni Ana si Ken ng Tagalog na pangungusap. Babasahan ko ng sulat mo bukas ang mga estudyante. Para sa panlaping magpabasa, nagpabasa, nagpapabasa, magpapabasa. Magpabasa ka na lang sa kanya ng dyaryo kung hindi mo makita. Nagpabasa ako ng report ko kay Ana. Nagpapabasa siya sa kanyang estudyante ng dyaryo. Magpapabasa ka pa ba sa akin ng liham ng iyong kasintahan? Para sa panlaping ipabasa, ipinabasa, ipinapabasa, ipapabasa. Ipabasa mo sa kanya ang liham ng iyong asawa. Ipinabasa ko ang libro kay Ana. Ipinapabasa ko sa kanya ang mahabang liham. Ipapabasa ko pa kaya itong liham na ito sa kanya? At para sa panlaping pabasahin, pinabasa, pinapabasa, papabasahin. Pabasahin mo ang anak mo ng mga librong Ingles. Pinabasa ko sa kanya ang aking tala-arawan. Pinapabasa ko kay Ana ang nakasulat sa papel pero hindi niya mabasa. Papabasahin ko siya mamaya ng salitang Hapon.